score, mainit pa din ang shooting ni Derek White. Dalawang tres kagad ang naipasok ni Billy Joe, up by 4 points din ang Celtics bago kumuna ng 7-0 run ang New York. Driving floater para sa unang basket ni Bronson, pero may bawi kagad yan ang Boston sa pangunguna pa din ni Billy Joe. Color combination brown to white para sa transition 3-pointer. Eto pa isang magandang assist mula ulit kay Jaylen Brown. Sa ilalim naman para kay Luke Cornett. After nyan, di pa tapos si Derek White at pumakawala pa ng 5 free points. Low Tatum pero bumubuhat sa kanila itong si White na meron ng 14 points dahil sa kanya. Muli pang bumalik sa Boston ng lead under 4 minutes. Eto na ang sumunod na nangyari mga bro, parang sinapak ng boksingero si Josh Hart nang hindi sadyang natama ng sigo ng big man na si Luke Cornett. Sa pagkakatama ng sigo mga bro, parang naligo ng dugo ang player ng Knicks sa nangyari. Pabalik na sana ng locker room mga bro si Hart, pero matibay na tao ang player na to at mas piniling umupo na lang sa bench habang pinapatigil yung pagtulo ng dugo. Sa may kaliwang mata, well common foul lang ang ibinataw dyan ng referee at walang dirty foul na nakita ang mga official. Ganun din sa pagkakatama ng siko ni Bronson sa maselang bahaging parte ni Brown na inireklamo naman ang player ng Boston bago mangyari yung kay Josh Hart. Well, tuloy ang basketball, parehas nagpaulan ng tres mga bro ang magkabilang team under last 2 minutes. Good news, balik court sa Boston. Etong si Sam Hauser na na-injury noon sa laban nila kontra Magic. Kumana ng tig-dalawang tres ang Boston at Knicks, pero natapos ang first quarter, balik ang lead sa New York, up by 2 points ang visiting team, 32-30. Second quarter, umabot sa 9 points mga bro ang biggest lead ng New York dahil yan sa ginawa nilang 10-2 run sa pagsisimula ng second quarter. Kaso ang problema nga lang, maaga ang naging pahinga ni Towns matapos makakuha ang kanyang third foul, kaya pinalitan muna siya ni Mitchell Robinson. After mawala ni Towns, dito na nakabawi ang Boston kung saan napa-take over na si Jaylen Brown yung 9-point lead na naibaw ng visiting team. Burado mga bro, under 6 minutes, double-digit scoring na din para kay Brown. Kaso Jalen Bronson nagsisimula na din uminat sa New York na kumana ng 7 straight points. Nakapagkalapan ng back-to-back 3-pointer etong si Josh Hart, kaya balik ulit ang lead sa Knicks. Entering the last 2 minutes, sagutan pa ng basket ang dalawang superstar. Bully masyado si Bronson and one basket sabay sinigawan pa ang veteran na si Al Horford. Pero natapos ang first half sa mid-range jumper ni Jaylen Brown kung saan naitabla pa ng Boston ang laban sa score na 59 halftime. Entering the third quarter, halos kakasimula pa lang mga bro ng second half, nagkatulakan kaagad etong si Josh Hart at Jaylen Brown. Parehas nagkabigayan ang dalawang players mga bro, kaya parehas din silang nabigyan ng technical ng official. Well, sinimulan ni Josh Hart ang opensa ng New York kung saan sa kanya nanggaling ang first 8 points ng visiting team. Kaso nga lang, parang prime Ray Allen ang laruan ngayon ni Derek White mga bro na siyang bumubuhat sa outside shooting ng Boston. Bawi din ang dalawang tres si White at dito na din na magya sa double digit ang lamang ng Boston first time this game. Last 4 field goals ng Celtics under 5 minutes ay nanggaling beyond the arc, up by 14 points na din ang home team, 84-70. Laking bagay din ang depensa mga bro ni Luke Cornett sa ilalim na meron ng 5 blocks. Under 4 minutes, gumamit na ng Haka Robinson ng Boston, pero so far, maganda ang shooting ng big man sa free throw, di pa nagmimintis nang aasar pa sa Boston. Pero eto, isa pang malaking problema ng New York dahil may people na si Jalen Bronson. Iyawa ng crowd, parang nanalo na sa game yung mga reaction mga bro. Again, Luke Cornett with another big time block, pang-anim na yan. Siya pang naka-score sa Celtics after ng block na yan. Solid game para sa big man ng Boston. Natapos ang third quarter mga bro, lamang ng 15 points ang Boston, 91-76. Well, fourth quarter mga bro, another record para kay Jalen Bronson. Binura ang record ni Kobe Bryant with most fourth quarter points through 10 playoff games. Pangatlong taon pa lang to ni Bronson, pero dami nang nabuburang record. Yun nga lang mga bro, palo na sa 20 ang lamang ng Boston. Sa quarter na to, ilang beses nakambakan mga bro ang Celtics, pero ngayon mukhang hawak na nila ang tempo ng laban at dahil na din sa foul trouble na si Jalen